Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nagkabot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahon tayo'y nangangamba, nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay palitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-23 ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Magtutulungan ang Caritas Philippines at Dioceses ng Imus para sa 42nd National Social Action General Assembly sa 2026 na inaasang isasagawa sa Caritas Philippines Convention Center sa Tagaytay City. Inanunsyo ito ni Caritas Philippines President Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo sa naganap na Solidarity Night bilang pagtatapos ng 41st na saga sa Haro, Iloilo City. Nagkaloob naman ng plaque of appreciation ng pamunuan ng Caritas Philippines kina dating Social Action Network Representatives Cotabato SAC Director Father Clifford Bayra at dating Caritas Philippines Executive Director Father Antonio Labiao Jr. na tinanggap ni Caritas Novaliches Director Father Joel Saballa bilang kinatawan ni Father Labiao. Nagpapasalamat naman ang Caritas Philippines sa Haro Archdiocesan Social Action Center sa pamumuno ni Monsignor Melitin Oso para sa matagumpay na 41st na saga na may temang Social Action Network, Journey to Empower Communities in Faith, Love, and Justice. Taong 1969 na magsimula ang nasaga na layong tipunin na lahat ng SAC Directors at Representatives upang talakayin at aprubahan ang mga pangunahing resolusyon na may kaugnayan sa mga programa, serbisyong panlipunan at organizational development ng Caritas Philippines. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan.
Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga minamahal na kapanalig. Ako po si Reverend Father Adonis Saclolo ng Archdiocese of Manila, Minister ng Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon pong gabi tayo ay narito na naman muli sa programa Ang Biblia Ngayon upang magtalakay ng mga napakagagandang pagninilay na nagmula sa kasulatan na nakaayon sa ating buhay. Ngayon po wala po akong kasama sapagkat ang ating mga kasama ngayon ay may mga kanya-kanyang ginagawa. At tayo lang po ang magsasama ngayong gabi sa programang ito. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang katauhan ni Juan Bautista. At bakit po? Kasi alam naman po natin bukas, June 24 ay ang kapistahan ng kanyang kapanganakan. At ang pag-uusapan natin ay ang katauhan ni Juan Bautista, larawan ng isang propeta. At mahalaga po ito sa atin sapagkat alam niyo po na noong tayo ay nabinyagan, ito ay katuruan ng ating simbahan. Pag binasa natin sa Catechism of the Catholic Church number 871, sa karon sa dokumento ng Vatican Council to Lumen Gentium number 31, sabi ron na tayong mga Kristiyanong nabinyagan ay nakiisa sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo o yung Office of Christ bilang pari, hari at propeta. Kaya nga mahalaga sa atin itong tatalakayin natin ngayong gabi sapagkat si Juan Bautista, ang kanyang katauhan ay magtuturo sa atin ano ba ang katauhan dapat ng isang propeta. At dahil tayo ay nakikiisa sa pagiging propeta ng Panginoon, mauunawaan natin unti-unti yung mga ilang katangian ni Juan Bautista na sana ay sumaatin din. At ito ay nakaugnay sa mga kasulatan para magbigyan tayo ng kaliwanagan. Ngayon po, bago tayo magpatuloy, ang ating pong balik dinig noong nakaraang linggo, para po sa mga hindi nakapakinig noong nakaraang linggo, si Father Gil Alinsangan po ay nagbigay ng napakagandang pagtuturo tungkol sa Ebanghelyo noong nakaraang linggo. Alam po naman natin yon. At ito ay tungkol sa binhi. Sinabi niya yung binhi na sinasabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ay inihalin tulad sa kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos. At ito'y malaki yung kaugnayan sa ating buhay. At isang mahalagang larawan doon ay yung binhi, ay yung maliit na binhi ng mustasa na napakaliit. Pero sa katagalan, ito ay uusbong, lalaki at magiging mas malaki pa sa lahat ng puno ng halaman at pamumugaran ng mga ibon sa kalangitan. At napakaganda yung mga paliwanag nun, pero hindi na po natin kailangang balikan ngayong gabing ito. Kung nais po nating balikan ang pagtatalakay ni Father Gil nung nakaraang linggo, pumunta po tayo sa FB page ng Veritas o sa FB page ng Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po tayo rin ay nakikita o napapanood o napapakinggan sa Sky Cable Channel 211. At tayo po ay naka-live stream sa Facebook. Ilalagay lang po natin yung DCRV 846. At naka-live stream din po tayo sa YouTube. Makikita po natin sa YouTube yung Veritas PH.
At ngayon din po ay nandun tayo sa Signal Cable Channel 313. At ayun po yung mahalagang dapat natin puntahan, no, upang magkaroon tayo ng pagkakataon na makiisa dito sa ating programa, no. Pero bago po ito, tayo po ay magsimula sa gabing ito, no, ng pananalangin, yung ating opening prayer para ihandog natin ang pagtatalakay at pag-aaral sa gabing ito sa Panginoon. Tayo po ay manahimik at pumasok sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Diyos naming Ama, sa regalo ng buhay, sa araw na ito, araw ng kapahingahan namin sa iyong pag-ibig, araw ng muling pagkabuhay ng iyong anak, araw ng pagtatagumpay niya sa kasalanan at kamatayan, upang kami ay palayain at bigyan ng pagkakataong makiisa sa buhay ng Diyos. Ngayon po ay ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu upang ang mga salitang nais mong ipahayag sa amin sa pamamagitan ng katauhan ni San Juan Bautista ay totoong magbigay kaliwanagan namin upang makilala namin ang aming mga misyon bilang propeta sa panahon na ito, sa daigdig na ito, at propeta sa aming kapwa. Bigyan mo kami, Ama, ng payapang puso at tahimik na gabi, at hayaan mo kaming magpahinga sa iyong pagmamahal, kapiling ng aming mga mahal sa buhay. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Jesus, aming daan, aming katotohanan, at ang aming buhay, iligtas mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa atin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-alay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawiin ang buhawi at bulong. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawiin
buhay kong bigyan mula sa pagkakasadala. Ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, tanging pangarap ko sa'yo. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa daan, Idalay Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaay. Nandito ang turmeric captas, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programa, ang Biblia ngayon, no? Ang ating pong topic, katulad nung sinabi na natin kanina, ay si San Juan Bautista, larawan ng isang propeta, no? Ang ating pong teksto ay ang mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, no? Ika-3 kapitulo, versikulo 1 hanggang 6, no? Luke chapter 3 verses 1 to 6. Ang ating pong katanungan para pagnilayan na maaari po nating sagutin, pwede nating sagutin itong katanungan na ito habang nakikinig tayo rito sa programa. Paano mo nagagampanan ang tungkulin mo bilang propetang isinugo ng Diyos para sa iyong kapwa? Napakaganda po nito, no? Dahil nga tayo ay tinawag na mga propeta ng Diyos dahil sa ating binyag. Uulitin ko po, paano mo nagagampanan ang tungkulin mo bilang propetang isinugo ng Diyos para sa iyong kapwa, no? Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga sharing, ang inyong mga pagninilay sa ating text line, no? 0918-837-4827, no? 0918-837-4827. O kaya naman po ay i-post po ninyo sa ating comment section sa ating FB Live, no, sa Veritas FB Live, no, ang inyong mga pagbabahagi. Aasahan po namin ito. Ngayon po tayo ay magsisimula, no. Si Juan Bautista ay isang mahalagang katauhan, no, o personage sa Biblia, no. Pero yung kanyang katauhan ay nabanggit na rin, no, sa Lumang Tipan pa lamang, no. Kahit siya ay propeta, yung pagiging propeta niya ay pinopropesiya na sa Lumang Tipan, no? Kaya nga makikilala natin si Juan Bautista halimbawa sa Matthew chapter 3 verses 1 to 4. Ipinakilala siya ron na dumating siya, no, sa disyerto ng Huda, at doon ay nangaral siya na magbalik loob ang mga tao sapagkat malapit na yung paghahari ng Diyos, no? At siya ay ipinakilala na tinig na sumisigaw sa ilang. Maganda ito, no? Tinig na sumisigaw sa ilang. At ano ang isinisigaw niya, no? Ihanda ang daraanan ng Panginoon at tuwirin, no, ang kanyang mga landas, no? At sinabi ron, si Juan ay nakadamit ng balat at balahibo ng kamelyo, at meron siyang sinturon, no, na balat din ng hayop, at ang pagkain niya ay balang at pulot pukyutan. At itong paglalarawan kay Juan Bautista ay larawan ng isang propeta, no? Kung titignan natin halimbawa sa ikalawang aklat ng mga hari, nung namatay si Haring Ahab, ito yung Haring Ahab na asawa ni Reyna Jezebel, sila yung nagdala ng mga Diyos-Diyosan sa bayang Israel. Nung namatay yun, yung anak niya na si Ahaziah ay ganun din, no? Sumusunod sa yapak ng kanyang ama, at nagkaroon siya ng aksidente. Kaya nagpahanap siya ng isang propeta, at ang nakita nilang propeta ay si Propeta Elias.
Pero masama yung propesiya ni Propeta Elias kay Ahaziah, kaya pinahanap niya at pinagtanong nila sa mga tao, sino ba yun? Hindi pa nila alam yung pangalan. Ang description lang o ang paglalarawan ng mga tao doon sa nakausap nilang propeta, siya ay nakadamit ng balahibo at balat ng hayop, at siya ay nakasinturon ng balat. So makikita natin dito pa lang sa Lumang Tipan, yung suot ni Propeta Elias ay ito rin yung suot ni San Juan Bautista sa Bagong Tipan. Kaya nga makikita natin sa mga ebanghelyo na kahit si Jesus ay ipinapakilala niya na si Juan Bautista ay si Elias. Sabi niya nga na darating ang panahon, sabi niya ron, darating ang panahon na si Elias ay darating. Ang katotohanan, siya ay dumating na. Mababasa natin ito sa Matthew chapter 11 verses 12 to 14, sabi ni Jesucristo, kung maniniwala kayo, si Elias na darating ay dumating na, At dumating na. Kaya nga pag pinagpatuloy natin halimbawa sa Matthew chapter 17 verse 10 to 13, tinatanong siya ng mga alagad, di ba po bago dumating ang Mesiyas o bago dumating yung araw ng Diyos, dapat dumating muna si Elias? At sagot ni Jesucristo, dumating na siya. Hindi lang nila siya nakilala at ginawa nila sa kanya kung ano yung gusto nilang gawin. Ibig sabihin nito ay pinatay nila yung bagong Elias na si Juan Bautista. At ito'y napakaganda sapagkat ito ay nasa propesiya ni Propeta Malakias, Prophet Malakay, kung babasahin nyo sa chapter 3 verse 23. Ano yung sinabi roon? Sabi roon sa aklat ni Propeta Malakias, tignan ninyo, isusugo ko si Propeta Elias bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon. Yung dakilang araw ng Panginoon, palagi itong nakapatungkol sa pagdating ng Mesiyas. Pero sinasabi sa aklat ni Propeta Malakias, pero isusugo ko muna si Elias. Kaya nga maintindihan natin yung paglalarawan kay San Juan Bautista sa mga ebanghelyo, ipinapakilala siya na maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Bakit? Kasi hahanda niya yung daraanan ng Panginoong Mesiyas na si Jesucristo na darating dahil siya ay si Elias, ang bagong Elias na ipinadala ng Panginoon para ipakilala si Jesucristong darating, At ito po yung ating introduction para makilala natin si San Juan Bautista na yung kanyang katauhan ay nanggaling pa sa Lumang Tipan, Ngayon po dadako po tayo ron sa sinasabi ko kanina na makakatulong sa atin, mga katangian ni Juan Bautista na magbibigay din kaliwanagan sa atin para maunawaan natin ano ba yung katangian ng isang propeta. Dahil tayo ay ginawang propeta, nakiisang bilang propeta nung tayo ay bininyagan sa ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang-unang pwede nating sabihin, ang katangian ng isang propeta ay nagdadala siya ng konsolasyon. Nagdadala siya ng konsolasyon. Kapag binasa natin kasi, pinapakilala si Juan Bautista na tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ito ay nababasa natin sa Lumang Tipan, pero ito po ay quote, kinuha ng mga sumulat ng ebanghelyo sa propesiya ni Propeta Isaias. Kapag binalikan po natin, kung meron dala nyo po yung mga Bible nyo, basahin po natin yung Isaiah chapter 40 verses 1 sa kayong mga sumusunod na verse. Ito ay aklat ng konsolasyon at doon binanggit na ibabalik na yung bayang Israel, aakayin katulad ng tupa sa balikat, katulad ng tupa sa balikat, pero doon din binanggit na merong isang tinig sa ilang na sumisigaw, ihanda ang daraanan ng Panginoon. At napakaganda nun sapagkat yung Isaiah chapter 40 verse 1 at yung sumusunod, ito na yung pagbubukas ng daan sa disyerto para yung mga Israelitang naitapon sa Babylonia, they were exiled in Babylon, ay ibabalik muli sa Jerusalem. At merong isang propeta na nasa ilang na naghahanda ng daraanan ng Panginoon. Kaya nga, ito ay isang konsolasyon. Kaya nga, ang isang katangian ng propeta, dahil ito yung pagpapakilala kay Juan Bautista, isang katangian niya ay nagdadala ng konsolasyon.
kung babasahin po natin, pupunta tayo sa Bagong Tipan, yung Ebanghelyo ni San Lucas, basahin po natin, no? Kung may pagkakataon kayo, chapter 1, verses 5 to 25. Ito yung kasaysayan nung annunciation ng kapanganakan ni Juan Bautista. Ang mga kapanali, gusto kong sabihin, sa Ebanghelyo ni San Lucas, dalawa yung annunciations. Annunciation ng kapanganakan ni Jesucristo, pero nandun din yung annunciation, ina-announce yung kapanganakan ni Juan Bautista. Ito nga yung Luke chapter 1 verses 5 to 25. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Lucas, dalawa rin yung birth, no? Yung nativity. Hindi lang yung nativity ni Jesucristo, pati yung nativity ni Juan Bautista, no? Napakaganda dito kung babasahan natin. Medyo mahaba po, kaya nga isa-summarize natin, no? Dito sa annunciation kay Juan Bautista, nakita natin yung anghel ay nasa loob ng santuario dahil nandun si Zacarias, ang ama ni Juan Bautista, dahil siya ay nasa linya o lahi ng mga pari at ayun yung araw na kailangan may katungkulan siya pumasok sa loob ng templo, no, para mag-insenso at doon sa kanya inihayag. Pero si Zacarias ay hindi makapaniwala, kaya nga sinabi ng anghel, ikaw ay mapipipi, hindi ka makapagsasalita. Ngayon ang tanong, bakit kaya hindi makapaniwala si Zacarias? Pag binasa natin itong sinasabi kong Luke 1 Luke 1 verses 5 to 25, sinabi roon na si Zacarias at si Isabel o Elizabeth, sila ay mga matuwid na tao. Pero sila ay hinahamak. Sila ay malungkot buong buhay nila dahil wala silang anak. Wala silang anak at matanda na sila. Para sa bayang Israel, kapag hindi nagbubunga yung sinapupunan ng isang tao, ang iniisip nila, ikaw ay isinumpa dahil hindi binuhay ng Diyos ang iyong sinapupunan at ayaw kang bigyan ng buhay. No, kaya nga, kahit matuwid sila, sila ay inuusig, sila ay iniinsulto, pinagtatawanan. Pero sabi ng anghel, mapipipi ka hanggat maganap itong pangako ng Diyos. At naglihi nga si Isabel o si Elizabeth. Kapag binasa natin, no, yung huling-huling verse, sinabi ro ni Isabel o ni Elizabeth, na sabi niya, nagpasalamat siya. Sabi niya, ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. So ngayon mauunawaan natin na ang buhay ni Zacarias at ni Isabel o Elizabeth ay buhay ng kahihiyan, no? At yung pagdating ng propeta sa kanilang buhay ay isang konsolasyon, bunga galing sa Panginoon. Kaya nga, ito yung katangian ng isang propeta. Palagi siyang nagdadala ng konsolasyon sa gitna ng disyerto. Sa disyerto ay walang nabubuhay. Pero mabubuhay lang yung tao kapag kasama yung Diyos. Kaya ayun ang sinasabi ng propeta. No, kaya sinasabi sa atin ngayon, bilang mga propeta, maraming tao ang nasa disyerto, natutuyo yung buhay. At tayo ay inaanyayahang magpahayag, bukas ang daan. Pwedeng mabuhay sa gitna ng ilang dahil kasama natin ang Diyos, no? At pwede ring mamunga yung baog na sinapupunan. Minsan maraming tao ang frustrated na, bigo, dahil nagpunyagi na sa buhay, wala pa ring bunga. Minsan naman may mga taong nabibigo na dahil parang wala silang nakikitang magandang pupuntahan ng buhay. Ang mga taong ito ay katulad ni Zacarias at Isabel na nabubuhay sa kahihiyan. Nahihiya sa sarili, nahihiya sa ibang tao. At kailangan nila ng propeta. Isang tungkulin natin ay ipahayag yung salita ng Panginoon sa kanila na pwedeng mabuhay sa gitna ng disyerto. Pwedeng magkabunga yung patay na sinapupunan. Pwedeng magpalitaw ng buhay ang Diyos sa isang sinapupunang patay. Pwedeng magpalitaw ng buhay ang Diyos sa gitna ng ating mga problema, sa gitna ng ating mga kabiguan. Kaya nga po, ang unang katangian ng propeta ay nagdadala ng konsolasyon sa iba. Ngayon po, tayo ay magte-text, no? Kung meron kayong sharing sa ating text line 0918-837-4827, o kaya naman mag-comment kayo sa ating comment section sa ating Facebook page. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting.
Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, ang ating pong oras ay 31 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programa, ang Biblia ngayon. Ang ating pong pinag-uusapan ay si San Juan Bautista, larawan ng isang propeta na magbibigay ng kaliwanagan sa ating bukasyon, panawagan bilang mga propeta sa iba, no? Ang ating pong question reflection, paano ba nagaganap sa buhay mo o paano mo nagaganap ang tungkulin mo bilang propeta na isinugo ng Diyos para sa iyong kapwa? Ito po yung ating sharing. Ngayon po magpapatuloy tayo. Isa pang katangian, maliban sa nagdadala ng konsolasyon ng isang propeta, ang propeta ay kilala niya ang kanyang sarili at alam niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Isang tao na alam niya yung patutunguhan niya, alam niya yung kanyang misyon. Paano natin ito makikita? Pagpapatuloy natin sa Ebanghelyo ni San Lucas pa rin, chapter 1 pa rin, no? Verses 59 to 63, ito na yung kapanganakan ni Juan Bautista. At si Zacarias ay pipi pa. Ngayon, nung ipinanganak na si Juan Bautista, tinatanong kung ano yung pangalan. Ano yung ipapangalan sa bata? Sa tradisyon ng mga Hudyo, yung pangalan ng sanggol ay kukunin sa kanyang mga ninuno, sa tatay, sa lolo, sa kaninu-ninunuan. Kaya gusto nilang tawaging Zacarias si Juan Bautista. Pero hindi iyon ang sinabi ng anghel. Hindi yun ang pangalan na ibinigay ng Diyos, no? At kaya nung oras na yon, si Zacarias ay nagbigay ng senyas, no? At siya ay nagsulat. At ano yung sinulat niya? Juan ang itatawag sa kanya. At ito ay malalim yung kahulugan, sapagkat pwede tayong bigyan ng identity ng mundo, o pwede tayong bigyan ng imaheng, no? Ng daigdig o ng ibang tao. Pero ang isang propeta, kilala niya yung kanyang sarili. At hindi siya madadala sa kung ano ang gustong itawag sa kanya ng mundo, o kung ano yung pagkilala sa kanya ng ibang tao. No, kaya nga ito si Juan Bautista, bata pa lang siya, alam na niya na siya ay propeta ng Diyos, no? At hindi siya nagpapadala sa daigdig. Kaya nga, meron siyang sariling pagkakakilanlan, no? At ito ang isang propeta. Hindi siya basta-basta maliligaw. At ito yung maraming problema ngayon, yung tinatawag na krisis ng mga maraming tao, lalo na ng mga kabataan dahil sa social media, no, na ito yung tinatawag na identity crisis. Hindi nakilala ng maraming tao ang kanilang sarili at saan sila pupunta. Bakit kaya? No, kasi kaka-social media, sa maraming kaguluhan, no, dito sa daigdig, sa mga social media, minsan yung mga tao nabubuhay sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Kaya nga yung mga tao kailangan i-please ang daigdig, i-please ang ibang tao, at ayun yung pagkakakilanlan niya sa kanyang sarili. Pero bandang huli, nabubuhay yung tao hindi para sa kanyang sarili. Nabubuhay siya para i-please, no, yung iba, no, para siya ay purihin, para magbigay ng magandang komento sa kanya, no? At bandang huli nawawala yung totoong pagkakakilanlan, yung totoong pagkatao. Isang katangian ng propeta ay kilala mo kung sino ka, at alam mo kung ano yung mission mo sa daigdig na ito, no? At ito ay isang katangian, kasi totoo naman mahirap na makilala ang sarili kung hindi mo nga alam kung saan papunta ang buhay mo, no? At isa lang yung tanging paraan sa buhay ni San Juan Bautista, kilala niya yung kanyang sarili at alam niya kung saan patungo ang buhay niya, dahil alam niya yung kanyang bukasyon at misyon, na siya ay tinawag ng Diyos bilang propeta. Kaya para po sa ating lahat, no, na naguguluhan pa, hindi nakikilala yung sarili, tayo inaanyayahan, no, na lumapit sa Diyos.
Dahil ang Diyos ang totoong magpapakilala kung sino tayo. Siya rin magbibigay liwanag ng bukasyon at misyon na ating pupuntahan. Okay? Ang pangatlong katangian, sinasabi na natin, si San Juan Bautista ay tagapaghanda, no? Sa gitna ng disyerto. At doon siya naghahanda. Bakit? Dahil tinatawag niya ang mga tao sa pagbabalik loob. Ibig sabihin, sinasabi niya yung kasalanan ng mga tao, pero hindi niya hinuhusgahan yung mga tao. Ang isang propeta ay may tapang. Nasasabihin yung totoo ng buong pag-ibig sa tao, no? Upang anyayahan yung tao na magbalik loob sa Diyos. Kaya nga pag binasa natin, no, yung mga ginagawa ni San Juan Bautista, no, halimbawa sa Matthew chapter 3 verses 1 to 12, no, inaanyayahan niya yung mga tao magbalik loob at binibinyagan niya ng binyag, the baptism of repentance, ng pagbabalik loob sa Diyos. Pero sa mga Pariseo at Saduceo, malakas yung kanyang salita, masakit at matalas. Sabi niya, kayo ay angkan ng mga ulupong. Nagtanong pa sa kanya yung mga sundalo, kami ano ang gagawin namin? Sabi ng mga sundalo, huwag kayong mangikil. Maging maligaya kayo sa sahod ninyo. At ang totoong propeta ay may espiritu ng Diyos, tapang, na magpahayag ng katotohanan, pero hindi nanghuhusga. Siya ay nagmamahal. No, kaya nga tinatawag niya yung tao sa kasalanan, itinutuwid niya yung mga tao na nabubuhay sa kasalanan, hindi dahil mas mabuti siya doon sa mga taong iyon, kundi dahil mahal niya yung mga taong iyon, dahil alam niya yung konsekwensya ng isang taong nabubuhay sa kasalanan, ng buhay na nakalubog sa kasalanan. Kaya nga maganda rin yung larawan dito, no? Sabi, ihanda mo ang daraanan ng Panginoon, ituwid mo ang mga landas. Bakit ituwid yung mga landas? Kasi yung tuwid na landas, pwede nating bigyan ng interpretasyon ay isang tamang landas. Hindi magulo, hindi naliligaw. Ang kabaligtaran ng tuwid na landas ay yung liku-likong landas. No, kaya nga sinasabi natin yung mga taong gumagawa ng masama o yung mga taong naliligaw, sila ay naliko, no? Liku-liko ang kanilang buhay, naligaw ng landas. At ito yung trabaho ng isang propeta, tungkulin, no? Na yung mga taong liku-liko ang pamumuhay, ligaw ng landas, ay anyayahan sa tuwid na landas. At sabi pa rito, tambakan ang mga lambak. Ano ba yung mga lambak? Yung mga lambak, ito yung parang mga malalalim na bahagi ng daraanan, no? Kapag hindi mo napansin, malalaglag ka at ikaw ay mapapahamak. Ang trabaho ng propeta ay tambakan daw ito, no? At ano ba yung lambak, no? Kapag binasa natin ito sa interpretasyon ng mga ama ng simbahan, ang lambak daw, ito yung kulang, no? Kasi kaya lambak parang nahukay, may kulang, no? Kaya kailangan tambakan. Ito raw yung kahungkagan o yung tinatawag nating emptiness sa buhay ng tao, no? Na gustong punuan ng tao ng kung ano-anong bagay dito sa mundong ito, no? Kaya nga maraming naa-addict sa alcohol, sa droga, na-addict sa social media dahil may kakulangan, may lambak, no? May bangin na kailangan punuan. Isang tungkulin ng propeta ay punuan ito. At ano ang ipampupuno rito? Yung pinapahayag niyang salita ng Diyos. At isa pa, sabi rito, patagin ang mga burol. Ano naman yung mga burol? Ito yung burol, yung mga matataas na lugar naman, no? At mahihirapan nga naman yung magdadaan doon kung mataas, no? Kaya nga papatagin. Ang sabi ng mga ama ng simbahan, yung matataas na lugar ay larawan ng kataasan din ng tao. Pride, no? Na napakahirap ibaba yung sarili. Napakahirap silang itama. Napakahirap silang pagsabihan, no? Kaya nga patagin, no? Sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon. At nakikita na natin dito unti-unti sa buhay ni San Juan Bautista, sa kanyang ipinapahayag kung ano rin yung tungkulin natin. Dahil kilala naman din natin at marami tayong kilala na mga minamahal natin na nasa likong landas, na merong lambak na naispunuan sa buhay o nandun nakatungtong, no, sa ulap, sa mga matataas na burol, no, dahil hindi na naibababa yung sarili. Okay? Ngayon po, ang ating susunod na katangian, no, ang susunod na katangian dito, si Juan Bautista ay saksi ng pag-ibig ng Diyos, no? Kasi mahirap magsalita bilang propeta sa iba
kung hindi ka saksi o wala kang karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mababasa natin ito halimbawa, no, iba-ibang verse, pero halimbawa sa Matthew chapter 3, 14 to 17, no, anong ginawa ni Juan Bautista? Nung nagbibinyag siya, dumating si Jesucristo. Sabi nga ni Jesucristo, ni Juan Bautista, hindi ka dapat magpabinyag, ako dapat nga ang binyagan mo. Sabi ni Jesucristo, gawin natin ito, sapagkat ito ang nararapat ngayon. Ngayon pinag-uusapan natin, yung mga nakapila para binyagan ni Juan Bautista ay mga taong makasalanan. Kaya nga sila nagpapabinyag para malinis sa kasalanan. Anong ibig sabihin na si Jesucristo ay nakihanay o nakipila roon? Nakiisa siya sa kalagayan ng tao. Nakiisa siya sa daigdig ng taong mahihina at makasalanan. Bagamat wala siyang kasalanan. Na pag binasa natin sa sulat sa mga Hebreyo, wala siyang kasalanan si Jesucristo. Pero pinili niyang makiisa sa sitwasyon ng tao. Bakit kaya niya piniling makiisa sa sitwasyon nating mga taong makasalanan? No, dahil bagamat makasalanan tayo at mahina, hindi nawala o hindi sumuko ang pag-ibig ng Diyos. At si Juan Bautista ay saksi nito. No, kaya nga, sinasabi natin, sa tuwing tatawag ng pagbabalik loob ang propeta, hindi siya galit. Ginagawa niya ito ng buong pag-ibig dahil nasaksihan niya ang pag-ibig ng Panginoon, no? Ay ito po yung isa pang katangian, no? Ngayon yung susunod na katangian, ano pa yung katangian dito, no? Si Juan Bautista hindi niya ginagawang sentro ang kanyang sarili. Palaging si Jesus sa lahat ng bahagi ng ang mga ebanghelyo, palaging si Jesus ang sentro. Kaya nga pag binasa natin yung John chapter 28 verse 30, basahin natin John 28 verse 30, sabi niya, no, hindi ako ang Mesiyas, kasi gusto siyang gawing Mesiyas ng mga tao o gusto nilang pilitin siya na ipakilala na siya ang Mesiyas. Pero paulit-ulit niyang tinanggihan, hindi ako ang Mesiyas, no? At anong sinabi rin ni Juan Bautista? Sapagkat hindi ako ang lalaking ikakasal. Yung lalaking ikakasal, ito yung bridegroom. Yung makikiisa sa papakasalan. Hindi ako yun. Ako lang yung friend of the bridegroom na naghahanda ng kasalan. No, parang ang tawag sa Hebreo rito ay shoshbin. Kaya nga sinasabi niya, hindi ako ang magbibigay ng pagmamahal sa papakasalan, sa sangkatauhang naliligaw sa kasalanan. Hindi ako ang makikiisa sa kanila. Sapagkat hindi ako ang lalaking ikakasal, sapagkat si Jesucristo ang lalaking ikakasal. Maganda ito mga kapanalig, sapagkat maunawaan natin ito dahil ilang beses sinabi ni Juan Bautista na wala siyang karapatang magkalag ng sandalyas ni Jesucristo. At ito ay malalim, sapagkat yung pagkakalag ng sandalyas ay isang rito sa lumang tipan. Pag binasa natin sa Deuteronomy chapter 25, meron kasi sa mga Hebreyo, sa mga Hudyong tinatawag na levirate law, no? Kapag may mag-asawa, namatay yung lalaki, yung kapatid o yung kamag-anak ng lalaki ay kukunin yung balo. Ngayon kung ayaw nung lalaki na kapatid, no, nung namatay, merong isang rito. Ito yung kakalagin yung sandalyas at ibibigay doon sa gustong kumuha sa babae. Makikita rin natin ito sa aklat ni Ruth. Meron aklat si Ruth sa chapter 4. Si Ruth ay gustong pakasalan ni Boaz. Pero hindi siya mapakasalan ni Boaz dahil merong levirate law. Merong mas malapit na kamag-anak yung namatay na asawa ni Ruth. No, pero hindi mapakasalan ni Boaz, kaya tinanong nila, gusto mo bang pakasalan si Ruth? Ayaw nitong lalaking ito. Kaya ang ginawa nila, kinalag ng lalaki yung kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. At si Boaz yung nagpakasal. Ito yung kahulugan, kaya sinasabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat na mag-alis ng sandalyas ng Mesiyas, sapagkat hindi ako yung lalaking ikakasal, hindi ako yung lalaking magmamahal sa sangkatauhan. Ito ay si Jesucristo. Kaya nga palagi makikita natin, hindi ginagawang sentro o hindi nilalagay sa spotlight ni Juan Bautista yung kanyang sarili. Ito ay isang katangian na tayo ay inaanyayahang magkaroon bilang nakikiisa sa ministeryo ng pagiging propeta. Hindi tayo ang sentro ng mundo, no? Ngayon po, mga nais mag-share, no, sa ating text line, magpadala kayo ng mga message 0918-837-4827 o kaya naman sa maglagay kayo ng comment sa ating comment section sa Facebook Live na Veritas
846, DZRV 846, Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito ang dapat gawin habang may pagulan ng abo mula sa bulkan. Isara ang bintana at pinto ng bahay at sasakyan. Takpan ang ilong at bibig gamit ang basang panyo. Takpan ang lagayan ng tubig at pagkain para hindi mahaluan ng abo. Hugasang mabuti ang gulay at prutas bago lutuin o kainin. Panatilihing nasa loob ng kulungan o bahay ang alagang hayop para hindi makalanghap ng abo at makinig sa radyo para sa balita tungkol sa pagsabog ng bulkan. Kapag may panganib sa pagsabog ng bulkan, huwag matakot, ugaliin ang magdasal at laging handa laban sa anumang sakuna. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, magpapatuloy tayo sa ating tinatalakay, no? San Juan Bautista, larawan ng isang propeta na nagbibigay tulong sa atin, no? Sapagkat tayong lahat ay inaanyayahan at may katungkulang magpahayag ng salita ng Diyos, no? Hindi lang mga pari, no? Hindi lang mga pari, lahat ng nabinyagan ay merong tungkulin na magpahayag ng salita ng Diyos bilang mga propeta. Ito po ay nasa Biblia at nasa katuruan, no, ng ating simbahan sa Catechism of the Catholic Church. Ngayon sinasabi natin kanina, si Juan Bautista ayaw niyang ilagay yung sarili niya sa sentro. Palaging si Jesucristo, no? Kaya sinabi niya nga, ako ay tinig lamang. Anong ibig sabihin nito? Ito isang katangian na dapat nating maliwanagan. Ako yung tinig lamang, pinapahiram ko lamang yung aking bibig. Pero yung salita ay hindi nanggagaling sa akin. Kaya nga tayong mga propeta na inaanyayahan ng Diyos na magpahayag, ipinapahiram natin yung ating buhay, yung ating oras, yung ating katawan, yung ating bibig para magdala ng mabuting balita. Pero yung salita na ating ipinapahayag, kadalasan hindi sa atin iyon. Napakalungkot kasi kapag sa atin nanggaling yung mga salita, wala namang maniniwala. O maaring may maniwala pero maaring hindi umabot sa kanilang puso. No, kaya nga, kung napapansin ninyo, di ba, minsan ako karanasan ko to bilang pare. No, marami kong sinasabi sa mga homilia, sa mga seminar, formation, no, ng biblical apostolate, no. Pero minsan may mag-share, sabi nila, may narinig akong salita, no? At yung salita tumimo sa puso nila, pero nakalimutan ko na yung nagsalita kung sino yung nagsabi. Ako alam ko, ako yun dahil ako yung nagsabi nun. Pero dito ko napapatunayan na totoo, mas mahalaga yung salita, no, na umabot sa puso ng tao kaysa yung nagdala, yung bibig. At ito yung propeta, no? Hindi natin inaangkin yung salita. Sapagkat yung salita, alam natin ang salita ng Diyos ay si Jesucristo na naging laman, no? John chapter 1 verse 14, no? Kaya nga sinasabi niya, ako ay tinig lamang. Ako ay tinig lamang. No, kaya nga ang isang propeta ay hindi niya nilalagay sa sentro yung kanyang sarili, hindi niya inaangkin yung kaluwalhatian. Palaging ibinibigay yung kaluwalhatian sa Diyos, no? Okay, at kaya nga makikita natin, no, pag binasa natin yung John chapter 3 uli 28 verse 30, anong sinabi ron ni San Juan Bautista? Sabi niya, he must grow greater, I must grow less, no? Sana ay dakilain siya at ako ay lumiit, no? Ito makikita natin ang isang propeta, no? Hindi niya tinatawag yung tao sa sarili niya. Tinatawag niya yung tao para magbalik
loob sa Diyos. No, kaya nga pag binasa natin halimbawa sa John chapter 1 verses 26 to 37, ilang ulit itinuro ni Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At dahil dito, iniwan siya ng kanyang mga alagad, at itong mga alagad na ito ay naging alagad ni Jesus. At masaya si Juan Bautista, na dahil nagampanan niya yung ginagawa niya, hindi ko itinatali yung tao sa akin. Gusto ko sa Diyos sila lumapit. At ito'y panawagan po sa atin, panawagan din po sa aming mga pari. Yung mga tao ay hindi dapat sa atin lumapit. Tayo ay instrumento para lumapit sila sa Diyos. No? Ang isang magandang katangian din ng propeta, maligaya siya kapag naririnig niya yung tinig ng Panginoon. No? Halimbawa, pag binasa natin yung annunciation, yung visitation ni Maria kay Isabel, no? Luke chapter 1 verses 40 to 41, nung dumating si Maria, nasa sinapupunan niya si Jesus, anong nangyari kay Juan Bautista? Sa sinapupunan ni Isabel, naglulundag siya sa galak. Pag binasa uli natin yung John chapter 3, 28 to 30, sabi niya, masaya na ako na marinig ko ang tinig, no, ng lalaking ikakasal, no? Kaya nga mahirap maging propeta kung hindi tayo nakikinig sa tinig ng Panginoon. Kahit kaming mga pare, kailangan namin makinig sa tinig ng Panginoon. At sa pakikinig ay maging maligaya kami, no? Para madala itong mabuting balita ng may kaligayahan, kagalakan, dahil ito ang layunin, no, ng propeta, magdala ng kagalakan, no? Huling-huli, ang propeta, ito ay katangian ng isang propeta, at ito ay medyo mapanganib na, sapagkat ang propeta kaya niyang ibigay yung buhay niya sa pagsasabi ng katotohanan at paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga, pag binasa natin halimbawa Mark chapter 6 verses 16 to 29, bandang huli sa pagsasabi ni Juan Bautista ng katotohanan, siya ay napugutan ng ulo. Dahil sinabi niya yung katotohanan, yung kasalanang kinalalagyan ni Herodes, nakikisama roon sa kapatid ng kanyang asawa na si Herodias, ay asawa ng kanyang kapatid na si Herodias, kaya isang araw, pinugutan siya ng ulo. At ito ay panawagan din sa atin, no? Hindi natin alam, sana bigyan tayo ng inspirasyon, ng espiritu, no, na totoo sa pagtahayag ng pag-ibig ng Diyos. May mga pag-uusig, no? Pero si Juan Bautista, ang propeta, ay walang takot, sapagkat alam niya, kilala niya yung kanyang sarili, yung kanyang tungkulin na ipahayag ang salita ng Diyos, no? At ito po yung mga katangian, sana nakita natin yung ating mga sarili at tayo ay natulungan. Ngayon po magbabasa tayo ng mga sharing, no, ng mga kapanalig natin dito, no? Meron dito nga nagpapabati, no? Nagpapabati po sila, no? Sabi, Father, nagagawa ko ang aking tungkulin, no, sapagkat ako ay tumutulong ng abot kamay, no? Sabi niya nung nakakayanan niya, no, si Brother Rafael ng Nabotas, no? Sabi naman dito ng ating kapanalig si Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija, ang tunay na propeta, katulad ni San Juan, ay dapat nasasalamin si Kristo sa katauhan nila. Hindi siya nagtatangi ng kapwa, hindi mapanghusga, at hindi pakitang tao, no? Sabi ro, no? Ito may magandang comment dito, sabi, good evening po, Father. No, sana wag na masyadong talakayin ang baliktanaw para po maraming oras na ma-discuss yung lesson for the day. Salamat po. O, tama naman, kasi minsan, ito nga po yung pinag-uusapan namin, minsan yung balik-dinig natin sa nakaraang linggo ay medyo humahaba, kaya nauubusan ng oras yung topic na sana i-discuss. Sige po, pag-uusapan namin ito, no, para matulungan din po yung ating programa, no. Ito naman po, may nag-aanyaya po dito sa St. Felipe Parish, no. Sabi nila meron silang Life in the Spirit seminar, no. St. Felipe Parish sa Mandaluyong sa June 29 to 30, 7 a.m. to 5 p.m, no. Ito po ay si Brother Luis Santos ng San Felipe Neri Parish Charismatic Community, no? Kung meron po kayong oras, no, umattend po kayo, no, dito sa ating sa gawain ng ating mga kapatid, no, sa charismatic, no. Sabi naman dito ng ating kapatid, no, na si Esther Salandanan, lagi raw siyang nagdadasal, nagro-rosary at nakikinig sa atin, nagpapakumbaba siya at sumusunod sa utos ng Diyos. Salamat po, no, sa inyong sharing. Ito naman po, sabi ng ating isa pang kapanalig, po siya, humihingi ng panalangin na para sa kanyang pamilya, si Elizabeth Marsan, ng ating kapanalig, no.
Okay, ito po yung ating mga nag-message sa atin dito sa ating text line. Dito po sa ay medyo marami rin po sa Facebook, no? Ito po yung ating mga kapatid, no? Nagpapa-shoutout si Felix Reyes, Annalisa Tolentino, Marcia Banag, Rabitanti, Evan Lidon, no? Sabi niya, Lord Jesus, forgive our sins. Si Hilda Elena Sembrano, sabi niya, God bless po Father. Si Merly Mago Marinas, si Ann Francisco, nanonood siya mula sa Rojas City. No, si Maribel Fajarito, sabi niya nanonood siya. Si Tsug Junior Mutuk, no? At sabi naman ni Lolong Dukay, pray for us, O Jesus. Amen, no? At ito po yung ating mga nag-message sa atin ngayong gabi, no? Kaya nga po, maraming salamat sa inyo na nakiisa sa atin ngayon sa ating programa. Sana po huwag kayong magsawa. Sa mga susunod na linggo ay marami pa tayong pag-aaralan at pagninilayan, no? Ngayon po, meron po kaming mga ginagawa rin po sa aming Ministry on Biblical Apostolate. Every Tuesday, meron po kaming Biblical Spirituality Weekly. Doon po ay tinatalakay namin at pinagninilayan bilang ministry yung Ebanghelyo sa darating na linggo, no? Kaya nga kung may pagkakataon po kayo, pumunta kayo sa aming FB page, no? Dahil live po yon alas 8 ng gabi ting Martes. Para makiisa rin po, pwede rin po kayong mag-share doon. O pwede nyo rin pong makita ron yung Zoom link, no? Pwede po kayong pumasok sa Zoom at pwede kayong mag-share, no? Kaya nga po, sana po pumunta kayo sa aming Facebook page o sa aming YouTube channel, no? Nakalagay naman po ron Arkham Ministry on Biblical Apostolate, no? Kaya nga ngayon ay tayo ay magwawakas na sa ating programa. Pinapanalangin po namin kayong lahat. Bukas ng umaga ay magdiriwang tayo ng kapistahan ni San Juan Bautista, at nawa itong pagdiriwang na ito ay makatulong sa atin na mabuhay muli at lumundag sa kagalakan yung panawagan natin bilang mga propeta, no? Sige po, ngayon po tayo ay magpapaalam, tayo po ay magpapasalamat, no? Magpasalamat po tayo sa ating PA sa ating istasyon ngayon, si Romar Bendo. Ang ating tech po ay si Jervy Santos. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ipanalangin niyo po kami at ipanalangin niyo po rin ay itong misyon, no, ng Radio Veritas, no? Okay po, ngayon po tayo ay mamamaalam sa pamamagitan ng isang pananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po, Panginoon, na nagbibigay buhay sa amin, na tumatawag sa amin bilang mga propeta. Ipadala mo yung banal na Espiritu upang magkaroon kami ng tapang at pag-ibig upang ipahayag ang iyong salita. Lahat ng ito hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang katotohanan. Ikaw ba'y may pinagdadaanan? Nag-iisa, nalulungkot, pinanghihinaan ng loob? May kaibigan kang naghihintay na handang dumamay at makinig mula sa